Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening. O ito naman pag-usapan natin itong party list, 'di ba? Gusto nilang ripasuhin, baguhin, no? Yung mga party list diyan. Alam niyo naman na siguro kung ano-ano mga party list nang pumapasok, ang probinsyano, FPJ, Agimat, Ako Bicol, Bicol Saro, kung ano-ano pang mga Totok Queen, yung mga 4-piece, kung ano-ano pang mga pangalan ng mga party list na wala naman sa marginalized, 'di ba? Tapos tinatanggap ng COMELEC. Dapat nga baguhin na talaga yung party list na 'yan. So pakinggan natin po dito rin sa executive, session kung ano yung gagawin ni Chairman George Garcia dahil daw nakinig si Chairman George sa payo ni Ombudsman Boying na dapat baguhin na yung party list system na 'yan sa Pilipinas, kung paano, kung i-a-accept ba yung mga pangalan ng mga party list na tatakbo. Kasi grabe na, eh. Diyos ko, kung ano-ano ang mga pangalan ng mga party list diyan sa Pilipinas, nananalo pa ha. Yung tingog na 'yan, ano bang nirerepresenta ng tingog? Ang alam ko yung tingog sa Bisaya, tingog ano, eh, boses, eh. Boses ng ano ba, yung tingog na 'yan. Oh, pakinggan natin. Will come up with something. With a new Kung Jonat, Actually, sabi ko ruling ikaw na ang yun, magkuhan eh. Ikaw ang allowing mag-question eh. non-members. Parang Diba? doon question na namin yun. Hindi, baka now is the time kasi bago na yung composition tsaka medyo malakas ang... Question na namin sa COMELEC yan. Question na namin sa Supreme Court yung tungkol dun sa criteria. Oo. Ano ba ang talagang Yung pinayagan kasi yung kahit hindi ka member ng party Oo. list, basta may Oo. advocacy ka. yan ba yung Sila Carpio pumasok. decision? Hindi, iba pa. Iba pa yun. Yung kay ano yan eh, Bochi, kay Party Bochi. list has to stand for something. Yes. Oo eh. Hindi katulad Pre, na. katulad nung pwede yung kamanggagawa ni Ellie, 'di ba? Kasi nire-represent niya yung mga mga manggagawa. Pero yung agimat ni Bong Revilla, ano ba nire-represent nun? Example lang yun. Tapos yung 4-piece, ano ba yung nire-represent na mga yun? Meron pang Ako Bicol, meron pang Tingog, meron pang AXIS, ano ba nire-represent ng mga yan? 'Di ba? Yan, nabiro mo, tignan mo ha. Tingnan nyo itong mga party list na binabanggit ko kanina. Abay, pagka nireview nyo Ano itong yun? mga... Meron dyan, ano, di ba yung game show, ginawang party list, ano yan? Tutuktuin. Tutok to win. Tutok to win. Oo, nanalo rin yun. Dati ha, ewan ko na kung Dati. nanalo. Diba? Imaginein mo, tutuktuin. Yung game show ni Willie Revillame, ginamit. O tapos nanalo pa. My goodness. Natalo na. Eh, yan sinasabi ko kay Chairman George Garcia eh, kung sana, di ba, naging mahigpit ka, di wala tayong problema. Oo ka ng oo doon sa mga party list. O yan, nagkaganyan-ganyan. Tsaka at least nung inabot ko yung isang term na ako sa Congress, no? Yun doon, inabot ko, mga lehitimong party lista. No? Talagang marginalized. Naabutan ko yung mga magsasaka, Manggagawa. sa agri, manggagawa, Sanduguan. labor, sa youth, Apakada. di ba? Yeah. Oo, yan. At least ma-electric cooperative, pero ngayon, iba na eh. Di ba? Tapos pag tinignan mo talaga, 60 to 70 kagulat, 60 to 70% ay contractor. pag tinignan mo talaga yung party list at nireview mo kung saan Grabe, no? Imaginein nyo mga kababayan, 60 to 70%. Yung mga nakaupong party list, mga contractor. Grabe, paano sila nakalusot no, no? Grabe, may pagkukulang din dito yung COMELEC eh. Sa totoo lang. O mabuti naman at narinig nyo naman siguro yung sinabi kanina ni Ombudsman Boying na meron ng tamang kriteria doon na ay ilalagay doon na ano, kung anong conflict of interest ba nila. Dahil sa mga party list na yan, kung ano yung mga negosyo meron sila. Dapat nga yung mga kapag politician ka, wala ka dapat negosyo eh. Kahit sabihin mong wala kang proyekto sa gobyerno. 'Di ba? maraming kalokohan
Di ba makikita mo kung saan ang gagaling eh. Hmm. Hindi ba naman tayo nagigising dyan? Saka nagiging extension of power siya. Kunyari, patapos Oo. na yung term nung district, pupunta doon. Halimbawa, hindi ko maintindihan. Ito, napag-uusapan na naman yung si Speaker Martin Romualdez. Diba, binanggit na naman ni Ombudsman kahapon. Bakit yung isa doon, yung asawa niya, naka 3 terms na district, tapos ngayon party list pa? Eh, di ba may limit yun? Correct. Tingog. Oo, di ba? After serving as district representative for 3 consecutive terms, hindi ba biglang tatakbo ng party list? Tatlo uupuin. Eh, di ibig Hindi siya Hindi, nag-district. hindi ba? siya, hindi. Never siya One nag-district. time. Uy, nag-district siya ha, si Yeda. Si Yeda Romualdez. Nag-district yun, parang 2 beses ata siya nag-district. Tapos, hindi ko alam ba parang nag-district yun. Tuloy mo nga, search nga natin. Parang 4 terms. Parang ang- forte, o baliktad. 4 terms ang kanyang party list. O baliktad. Tigog. Hindi, nagano sila ni na Bryce. Ay, ni na Jude. Si Jude Isidre. Jude. Oh, anyway, Nagano yung sila. ganun bang laro, pwede ba yun? Ngayon, dalawa na kasi naging start nila. Naging slot dalawa. Dalawa pa, tatlo. Dalawa. So yun lang ang point ko eh, di ba? Yung bang nakatatlo tapos lalagyan mo ng konting formulasyon na may party list, pwede nang lumaban yung ganun? Pwede Oo. maupo ulit? Hindi. Pangit, di ba? Naka-4th. Kumbaga pang-4 na term yan. Na nakaupo ngayon yung asawa ni Romualdez ha. Kahit na tapos na siyang tawag dito. Naging siya, naging district congressman si Yeda Romualdez, kinatawan na siya ng unang distrito ng Leyte mula 2016 hanggang 2019. Nung 2016, tapos naging siya, tawag dito, representative na nalo at nanungkulan bilang kinatawan ng 1st District ng Leyte mula 2016 hanggang 2019. Tapos, tawag dito, the first term lang siya na naging district congressman. Pagkatapos nito, lumipat siya at naging unang nominee at kinatawan ng Tingog Party List sa mga sumusunod na kongreso. So, naging siya, tawag dito, naging na siya, nominee na siya ng Tingog Party List. Pangatlo niya na, pang-4 na term niya na ngayon. Depende. Dapat Then, hindi na pinapayagan yun. Parang na Yung person ang ikutan important, eh. yung Diba? person ang nagwo-workout Oo, yun eh. Ito daw nakalimutan natin batiin eh. Oo. Pambira tayo. Yun daw, Radiant Construction na yan, kay Bryce Hernandez pala. Sino yan? Radiant Radiant. Construction. Talaga? Bryce Hernandez pala ito. Radiant Construction. Radiant Construction. Construction. Marami pa ako dito. Ganun, nakikinig naman yung opisina namin lagi. Marami po akong listahan dito. Oo. Banggitin ko sa inyo Bati mo ulit. lahat. Kami naman Bati mo. binabati lang namin para sumaya yung kanilang umaga. Para maayos. Para magising. Para magising lang. Diba? Masarap ang kape. Masarap ang kape. Meron lang isa dito, hindi ko nababanggitin kasi bata ni Kong Jonat ito. Be-break lang po tayo. Bakit mo hindi babangkitin kung bata ng kasamahan nyo dyan? Napaka-unfair naman yun. Di ba? So, ayan mga kababayan, dapat nga ayusin na talaga yan ni Comelec Chairman George Garcia, yung pamamalakad niya dyan sa Comelec, noon na hindi basta-basta tatanggap ng kung ano-anong pangalan patungkol dyan sa sa party list na yan. Ito yung yung timeline, di ba, ni Congressman Yeda. Nasa ika-4 na sunod-sunod na termino na ngayon sa Kongreso si Yeda Romualdez. Imaginin mo mga kababayan, di ba? Napaka one of a kind, unique, no? Si Congressman Yeda Romualdez kasi siya lang siguro yung kauna-unahang congresswoman o congressman na umupo ng pang-4 na term. Bagamat may 3 terminong limitasyon, mga miyembro ng Kamara nakabalik siya para sa kanyang ika-4 na termino sa pamamagitan ng substitution sa party list. Kasi nga yung tawag dito, ata siya pang-4. Pang-4 siya na nominee doon sa Tingog Party List. Tapos parang nag-resign ata yung una, pangalawa, pangatlo. Imagine niyo yun.
first term niya nung 2016 at saka 2019 kinatawan ng First District ng Leyte. Tapos nung second term siya, 19 to 22, kinatawan ng Tingog Party List. Tapos third term niya, 22 to 25, kinatawan ulit ng Tingog Party List. Fourth term present, muling nakaupo bilang kinatawan ng Tingog Party List para sa 28th Congress. Paano siya nakuha ng ikapat na pagkasunod-sunod, yun nga nag-resign yung mga naunang hindi mga naunang nominee, 'di ba? Tapos hindi siya ang unang nakalista upo para sa Tingog Party List nung huling eleksyon, subalit nagbitiw sa pwesto ang ika-3, ika-4 at ika-5 na nominado ng partido. Pang-anim pala siya. Imagine niyo. Automatic ang paghalili dahil siya ang 6 na nomino, siya ang automatikong sumunod na umakyat para makuha ang pangatlong upuan ng Tingog sa Kongreso. Eto kung may delikadesa yan si Congressman Ugo Manieda Romualdez, mag-resign na muna siya, isunod niya yung pang-7. Kasi nakatatlong termino na siya, di ba? Pero dahil makapal ang mukha, syempre, uupo siya bilang kinatawan ng Tingog Party List. So anong masasabi niyo diyan mga kababayan? At sana gawin nga ng tama ni Congressman Comelec George Garcia yung pamamalakad niya diyan sa Comelec na baguhin, repasuhin yung party list system na yan. Ay nako. So ayan, God bless ating lahat. Anong masasabi niyo diyan? 'Di ba? Dito natin makikita na makakapal talaga yung pagmumukha ng ilan lang naman sa mga politiko sa Pilipinas. God bless po ulit. Bye-bye.